Love Serye TV. Deceitful Love with a Playboy. Tunghayan na po natin ang ika-4 na bahagi. Habang bumababa ng helicopter, kinakabahan pa rin si Rain. Kahit na itawag niya na sa mga magulang na darating sila ni Dre, inaasahan na niya ang pagkagulat ng mga magulang. Pero nagawa niya magpaliwanag kahit maiksi ang tunay na intensyon niya sa planong pagpapakasal sa binata. Ipinakilala niya si Dre sa kanyang parents. Naging civil naman ng mga ito sa binata at kay Dave. Formal na pinakahirapan ng mga ito ang magkapatid. Napagkasunduan na kasi ni Dre at Rain na magpakasal ngayong taon. Si Dave ang nagbukas ng topic habang nagmimerienda sila. On behalf of our parents, narito ako para formal na hingin sa inyo ang blessing. Para kina Dre at Rain. Sir, ma'am. Halatang hindi naman malaman ng mga magulang ang itutugon. Mukhang hindi pa masyadong napag-uusapan ng mga ito ang tungkol sa nais niya mangyari. Ang pagkaunawa lang ng mga ito, paghihiganti ang nabuyo sa kanya para pumayag na magpakasal kay Dre. Inirerespeto namin ang desisyon ni Rain. Maya-maya ay naisatinig ng kanyang ina. Ngunit halatang hindi sang-ayon sa pinaplano niya. Suportado namin ang desisyon niya. Mabilis namang tumango ang kanyang ama. Hangad namin ang kaligayahan ni Rain. Pahayag nito. Kung saan siya liligaya, hindi kami sagabal. Napakislot siya ng bahagyang ng gagapin ni Dre ang kanyang palad. Tila nagpapahiwatig iyon ng pagmamahal. Hinayaan niyang hawakan nito ang palad niya. Muli nagsalita si Dave. Napag-usapan na rin nila ang petsa ng kanilang pag-iisang dibdib. Sinabi nito ang takdang araw ng kanilang kasal. Baka ho meron kayong partikular na petsang naiisip para sa kanilang kasal. Hindi pa naman ho penal ang lahat. Kung iyan ang napagkasunduan nila, walang problema. Okay sa amin. Tamang-tama lamang ang lahat. 4 months preparations. Ngumiti si Dre. Ganon din si Dave. Hinihingi ho ng pamilya namin ang inyong paumanhin. Pero lahat ho kaming magkakapatid ay ginanap ang kasal sa aming hardin. Ganon din ho sa nalalapit na kasal nila. Ani Dave. Walang problema. Ang kanyang ina na ang muling tumugon. Nanatiling tahimik ang kanyang ama. Balitang-balita ang garden weddings ng mga Ruiz. Tumango ng marahan si Dave. Ang ganda pala dito sa inyo. Naisatinig ni Dre. Naglalakad sila sa dalampasigan. Kapwa hindi nila alintana ang init ng araw. Pagkatapos mananghalian, lumipad ang helicopter para ihatid si Dave pabalik sa Maynila. Babalik ang helicopter bandang 3:00 para sunduin silang magkasintaan. Pwede ba tayong mag-weekend dito sa inyo? Tanong ni Dre kay Regina. Bakit naman hindi? Marami namang bakanteng kwarto sa bahay namin. Tugon niya. Ngumiti ito. This weekend pwede? All the time. Great. At hinalikan siya nito sa mga labi. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Apektado siya sa bawat halik ni Dre. Palagi siyang kinikilig. Gusto niyang huwag kaagad matapos iyon. Pero pasasaan ba't masasanay rin siya? Makakaya niyang supili ng emosyong bumabalot sa kanyang dibdib sa tubing yayapusin siya ng binata at gagawaran na makapugto hiningang halik. Mababait naman pala ang parents mo. Inakbayan siya nito. Pabalik na sila noon sa bahay. Naabutan nila si Judith sa may veranda. Nakangiti, nakatingin ito sa kanila. Bigla siyang kinabahan na makita ito. Paano kung madulas yung dila nito? Hindi ba't pinakiusapan niya ang kanyang ina na pauwi nito at bukas na lamang pabalikin? Pinsan mo? Tanong ni Dre sa kanya. Nakatingin ito kay Judith. Malapit na sila sa kinatatayuan ng dalagita. Lihim na nainis siya kay Judith. Bakit nandito ka? Hindi ba dapat inasa tindahan ka? Tumango si Judith. Titig na titig ito kay Dre. Halatang humahanga ito sa binata. Pinauwi ako kanina ni Aling Jackie. Mula sa bahay ay may nakita akong helicopter na lumapag sa likod bahay. Bumalik ako sa tindahan at nalaman kong kasama mong dumating si Dre. Pahayag nito habang nakapako pa rin ang mga mata sa binata. Napailing na lamang siya. Paano mo ako nakilala? Nakangiting tanong ni Dre sa dalagita. Idol kasi kita. Halatang nahihiyang sambit ng dalagita. Ang gwapo mo pala talaga sa personal. Napatingin ito sa kanya. Tila biglang may naalala. Hindi ba't umuwi ka na? Bumalik ka na lang bukas. Putol niya sa alam niyang sasabihin ito. Pinandilatan niya ito. Mukhang ito pa ang sisira sa kanyang mga plano. Magkwentuhan muna kami ni Judith. Mabilis namang sambit ni Dre. Baka hinahanap na siya sa kanila.
Alam ni nanay na bumalik ako rito, ate. Yun naman pala anang binata. Judith, halika nga sandali. Sabad ng kanyang ina na naroon na pala. Ikaw talagang bata ka, may pinapakuha ko sa iyo sa farm. Nakalimutan ng manong mo. Nakahinga siya ng maluwag. Kapag nagkataon, mabubuko siya dahil kay Judith. Bago sila umalis. Mamaya, kakausapin niya ang kanyang ina na bala ng dalagita sa pagbanggit ng tungkol kay Divina. Para sa pagbalik nila ni Dre, wala na siya magiging problema. Dito ba sa inyo magtatrabaho si Judith? O sisa ng nobyo sa kanya? Naupo sila sa naroong silya. Nakakatuwa, no? Tendera siya sa tindahan namin. May nakakakilala rin pala sa akin sa katulad niya. Nako, pinakaiingatan niya yung posters mo na binigay ng aming dealers. Ganun kabaliw sa'yo si Judith. Natatawang pagtatapat niya. Crush na crush ka niya. How about you? Hindi mo ba iniingatan yung posters ko? Sorry, pero hindi ako interesado sa posters mo. Sa totoo lang, hindi ko pinangarap na makilala ka. Wala rin sa hinagap ko na magkakaroon ako ng relasyon. Tayo, talagang pinagtatagpo ng tadhana ang landas sa mga taong nalulungkot. Tayo talaga ang magkapalad para sa isa't isa. Nagkibit palikat siya. Hindi niya kinontra ang tinura nito. Bago tayo umalis mamaya, kakausapin ko sina mama at papa at ipapaalam po sa kanila na babalik tayo rito para sa weekend. Yun nga ang ginawa ni Rain. Nasa likod bahay ng helicopter. Naroon din si Dre at kausap nito ang piloto habang hinihintay siya. Naroon sila ng kanyang ina sa tindahan habang ang kanyang papa ay nasa farm. Sigurado ka ba sa ginagawa mo, Rain? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Sa totoo lang, hindi sang-ayon ang iyong papa sa mga plano mo. Alam ko ang aking ginagawa, ma. Huwag ninyo akong alalahanin. Malulusutan ko ang lahat ng to. Ang mahalaga, maipaghiganti ko si Ate Divina sa tarantadong yon. Bakit hindi mo nalang ipagpasa sa Diyos ang lahat, anak? No, ma. Naipangako ko sa harap ng bangkay ni Divina na ako ang sisingil kay Dre. Paano kung buweltahan tayo ng pamilya niya? Hindi nila gagawin yun, ma. Matatag na sabi niya. Tayo ang inagrabyado. Gumaganti lang tayo. Sakyan na lang ninyo lahat ng gusto ko. Paalala lang, simula ngayon, itago na muna ninyo ang mga litrato ni Divina at bala ng mga tauhan natin na huwag babanggit-banggitin kay Dre ang tungkol kay Divina. Kinakabahan ako, anak. Kalmahin lang ninyo ang inyong sarili. Walang mangyayaring masama sa akin. Niyakap niya ang kanyang ina. Kayo nang bahala magpaliwanag kay Papa. Alam ko maiintindihan din niya ako. Ginagawa ko lamang ito dahil kay Divina. Nananalig ako sa iyo, anak. Sana hindi ka madapa sa hakbang mong yan. Kung bakit naman kasi kailangan ikaw pa mismo maghiganti sa Dre na yan. Kapatid ko ang kanyang inagrabyado. Nagpaalam na siya sa kanyang ina. Sinamahan siya nito sa likod bahay. Pagkatapos ay lumulan na sila ni Dre sa chopper. Nang sumapit ang lunchtime sa opisina ni Rain, akmang pupunta na siya sa kantin nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid at sabay na pumasok ang kanyang tatlong kaibigan. Kaagad na sinumbatan siya ni Josie na masamang-masama ang loob. Kailangan ba sa ibang tao pa namin malaman na ikakasal na pala kayo ni Dre? Himutok nito na namaywang. Anong klaseng kaibigan ka ba naman? Oo nga, segunda naman ni Leonie na pumiksi. Nakakainis. Ano ba naman yung tawagan mo kami at ibalitang ikakasal na kayo ng nobyo mo? Nung huling pag-uusap natin, plano mo palang siyang sagutin. Tapos nabalitaan na lang naming ikakasal na kayo. Umiiling-iling na sambit naman ni Mela. Nakakainggit ka naman. Matabang isda pa yung nabingwit mo. And take note, si Dre Ruiz pa. Kanino ninyo na lamang ikakasal na kami ni Dre? Nagtatakang tanong niya sa mga ito. Idinuldol ni Mela sa kanya ang pagkakahawak sa dyaryo nito. Sinabi ng driver ko kaya bumili ako ng dyaryo. Tama nga ang ibinalita nila. Tapos sinawagan ko sila para lusubin ka rito. Nanlaki ang kanyang mga mata na makita ang litrato nila ni Dre sa dyaryo. Nakalagay roon ang petsa ng kanilang kasal at kung sino ang tatahin ng kanyang gown at isusuot ng lalaki. Sa pagkakatanda niya, kuhang naturang litrato nung ipakilala siya ni Dre sa pamilya nito. Hindi man lamang kinonsulta iyon sa kanya. Kung sa bagay, gusto nga niyang malaman ng lahat na ikakasal na siya kay Dre. Sorry pero plano ko talagang ipagtapat sa inyo ang tungkol sa bagay na to. Nginitian niya mga kaibigan. Ginulat ninyo kami. Akala ko may problema kayo. Kaya napasugod dito. Napapailing siya. Pagkatapos ay tumayo. Total nandito na rin lang kayo. Samahan na lang ninyo ako sa kantin. Ililibre ko kayo ng lunch.
Nako, pakonsuelo di bobo. Naka-ismid na pasaring naman ni Josie. Manlilibre nga sa kantin pa. Ikaw talaga? Natatawang baling niya rito. Saka na lang ako babawi. Tambak yung trabaho ko. Hindi ako pwedeng lumabas. Pangako ha? Oo, doon na tayo sa kantin. Si Josie na nagyaya. Ikwento mo sa amin kung bakit ka nagdesisyong magpakasal kay Dre. Gayon sa pagkakaalam namin ay plano mo palang siyang sagutin. Talagang hindi kami makapaniwala sa balita. Segunda naman ni Mela. Palabas na sila ng opisina. Pero totoo nga pala nakatakda na ang inyong pag-iisang dibdib. Well, totoo nga ikakasal na kami pero matagal pa yon. Magkakaharap na sila para sa kanilang lunch. 3.5 months away pa. At least ikakasal na kayo. Kinikilig na sambit ni Leonie. Ikaw talaga nakasilo sa the most elusive bachelor na si Dre Ruiz. Ang swerte-swerte mo talaga sa kanya. Magbubuhay rin naka sa piling niya. Ang totoo niyan, binigyan na kami ng blessing ng papa at mama ko. Noong linggo ay formal na naman hikan sina Dre sa bahay. Ang sweet naman, si Leonie uli ang nagsalita. Boto naman ng parents mo kay Dre. Bakit naman hindi? Pasinghal na sabi ni Jose sa katabi. Tama na yan, kumain na muna tayo. Huwag na kayo magtalo. Saway niya sa mga ito. Basta ipamalita na lang ninyo ikakasal ako kay Dre. Gusto ko malaman ng lahat na siya magiging asawa ko. Tandaan mo ha, malaki ang utang na loob mo sa akin. Biglang sambit ni Josie. Dapat ay maid of honor ako. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo magkakakilala ni Dre. Ikaw talaga yung maid of honor ko. Tugon niya. Bridesmaids kayong dalawa. Baling niya kay Leonie at Mela. Wala ng problema, right? Nakahanda na ang mga gamit ko para bukas. Pagbabalita ni Dre. Hindi maintindihan ni Rain kung bakit boses pa lang ni Dre sa telepono ay may epekto na sa kanyang puso. Mag-a-undertime ka bukas, right? Sa halip na sa Sabado, napagkasunduan nilang Biyernes ng hapon sila umalis patungo sa probinsya. Linggo ng hapon naman sila uuwi. Kotse nito ang kanilang gagamitin. Mag-half day ako. Sige, after lunch ako pupunta sa inyo. Ikaw ang bahala. By the way, kumain ka na ba? Yes, how about you? Katatapos ko rin lang. Nasaan ka ngayon? Narito lang ako sa office. Nagkaroon kami ng meeting ng mga talents ko. Pinaalam mo sa kanila mag-aasawa ka na? Nakangiting panghuhula niya. Parang gano'n na nga. Natatawang pag-amin nito. Partly, nagkaroon kami ng sudden meeting dahil nagkaroon ng isang big fashion show si Tom. Dito sa Pilipinas, puro talents ko yung kukunin. Biglaan yung planong to ni na Belen at Tom. Kagabi ko lang nalaman. Summer collections. Tom Wright? Isang sikat na designer sa Amerika. Mismo, ang hipag kong si Belen ang franchise holder ng Tom Wright Creations dito sa Pilipinas. Siya ang may-ari ng mga boutique ni Tom Wright Creations na nakakalat nationwide. Napatango-tango siya. Hihintay na lang kita bukas ng hapon sa bahay. Sabi niya, Sorry Dre, but I got tons of work to attend to. Kailangan kong tapusin ngayon. Sige, sorry kung naaabala kita. Hintayin mo lang ako bukas sa inyo. Bye. Bye. Pagkababa ng phone receiver, itinuon niya ang pansinsanantalang trabaho. Ngunit habang hinaharap ang mga trabaho, sumasalit sa kanyang isipan ang binata. Kinagabihan ay nakadama ng disappointment si Rain. Nasanay na kasi siyang makaharap si Dre bago siya matulog. Para siyang nainis nang hindi ito dumating. Na alam naman niyang hindi makakarating dahil may pinupuntahan ito. Sa halip na matulog, nagmaktol siya habang nakahiga sa kama. Bakit nga ba nagpapaapekto siya? Hindi siya dapat makaramdam ng ganito. Hindi siya dapat umaasa ng atensyon mula sa lalaki. Pero bakit tila nasasabik siyang makita si Dre? Para makatulog, tumungga siya ng alak. Nakadalawang kopita na siya bago siya hinila ng antok.